hapon sa tanan, sa naa sa panimalay, maayong hapon ninyo. And we will continue sa ato ang gisugdan kagahapon nga lesson. So we are still in our A to Z discipleship series. The continuation sa kagahapon, and this is prayer number 9. And what are some hindrances to answered prayer? This is part 2. Unsa may mga hindrances sa mga pag-ampo nato, mga igsoon. Importante mga pag-ampo? Kung importante siya, musugod ba't ng babagan? So dapat makibaw ta, unsa man ang mga babag. Kay kung di ta kibaw, unsay posible nga mga babag nga pwedeng ibutang sa yawa sa ato mga pag-ampo, likayan na to. Kaya nga naman, importante man ang pag-ampo. So, atong i-review usa ang kagahapon, mga kaigsunan. Una, ang babag, unconfessed sin. Sala nga wala nimo gi pangayuag pasaylo ngadto sa Ginoo. Sala nga imong gikuptan sa imong kasing-kasing ug wala nimo gi surrender sa Ginoo. Sala nga imong gitaguan sa kaban. So mo na mga taguanan sa una sa mga importante nga mga kuan. Mura siya og kasing-kasing nga mga importanteng butang diha taguan. So kaning atong kasing-kasing kaban kini nga dili angay taguan og mga sala. Amen. Unconfessed sin. Babag mga kaigsunan. Kung sa gani sunod ani? Nagampo ka selfishly. Selfish motives. Ingon pa sa Bible, you will consume it upon your lust. You ask amiss. Ingon na Ginoo, mo nang wa ka kadawat sa tubag because you ask amiss. Dili siya sibo sa kabubuton sa Ginoo. Mo nang imong pag-ampo, di kalusot sa Dios. Ikatulo, failure to forgive others. Remember that sin hinders your prayer. Unya, kung dili ka kahibaw mo pasaylo sa uban, neither your Father, your Heavenly Father, will forgive your trespasses. So, failure to forgive hinders your prayer. Number 4. Kani, nindot kayo ni. Number 4. Usay number 4? Poor relationship in marriage. Kani yung kapobrehon, wag yun ni ayo. Puros lang kagubot ang ihatag, ani? Poor financially, gubot. Poor in relationship, gubot. So, kaning poor in relationship na sa marriage, babag sa pag-ampo. Relationship is very important. Dapat nindot. Magtabangay lang, God. Tabangay sa balay. So, ang mga bana dapat mo take part ta sa mga lihukunon sa balay. Kay bugat ang trabaho sa balay. Kung ito bugat ang trabaho sa gawas, well, imo man ang obligasyon. Yamin sa ka, obligasyon siya nas babae sad nga mo trabaho sa balay, pero imo nang imong isuwayan ba? Sige, ang babae mo manrabaho, ikaw stay sa balay 1 week. Tanaw na to, may itsura bang bay? Kay bawra ba na ang mga babae mangitag kwarta? Unya lalaki stay sa balay, ikay manglimpyo, ikay manghugas, ikay manglaba, ikay magluto. Tanaw na to, 1 week. Yung di man mo maningog. Dili lalim. So, sabot-sabot na lang. Amen? So, aditas number 5. Number 5. Sugdan na to karong hapon. Pero di pa, magampo sa ta para ubanan tas Ginoo aning ato ang pagkaton. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful afternoon that you have given us as we continue to study about hindrances sa among mga pag-ampo, Lord. I pray that you will prepare our hearts, help us to learn, help us, Lord, to be submissive to your word, and help me, Lord God, nga mawalin ako ang imong pulong, dili ako kundili kung unsay gisulti sa Bible, maoy mawalit this afternoon, O God. I pray nga imong hapinan po ang among kasing-kasing o humility o ang among utok, Lord, og wisdom. Tuguti, Lord, nga dili makahigayon ang yawa sa pag-ilad namo, Lord.
para sa imong himaya kini among gipangayo kanimo in Jesus name. Amen. All right. Number 5. Ang number 5 mga igsoon is failure to listen to God's word. Failure to listen to God's word mahindered ang imong prayer. So kung ang mga Kristohanon muhunong nagbasag Bible, di naka kanang ang imong prayer dili na nindot. Mahindered na siya. Mababaga na siya. Dili na siya makaabot ngadto sa trono sa Ginoo. Let's go to Proverbs 28:9. Proverbs 28:9. The Bible says, "He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination." Mas bugat pa ni kaysa nababagan. Katong dili nindot ang relasyon, nababagan imong pag-ampo. Pero kani mga kaigsunan, when you stop hearing the word of God, hugaw ang imuhang pag-ampo. So in other words, you are insulting God when you pray if you have no God's word in your heart. Sige lang kag-ampo, may nampuon maka, way problema. Pero may ka makitaan, piyong ka, usay matugmag ka anak, pero kanang lagi panahon mo ampo ka. Amen? Unya, di na ni mo masipyat anang more than 3 times a day, kay naamo jud kay pamahaw, paniudto, panihapon, di ba ka mag-fasting? So makaampo jud ka anang tulo. Unya, napagay ka na, kuyawan ka, kaampo kag galit. Di ba? So lagi kay mga pagtawag sa Ginoo. Pero kana nga mga portion sa imong kinabuhi nga nagtawag ka sa Ginoo, but you haven't hear or listen to what the Bible says, wa ka kanang pagpaminaw magod gipasabot sa Bible, dili lang kay imong paminawon kundi imong gibuhat. Mo na gipasabot sa Bible. Dili kay ilaron natong Ginoo, on minaw ko Lord. Ako na sad ha. Di man ingon ana. Dili man kanang gitulfo ba niya istorya niya ang pikas nagsig yamin. Humana ka, ako na pod. Dili man ingon ana. When you listen to the word of God, ang pasabot ana na nagdawat kag instruction. Because the Bible is our instruction. It is our guide. So nangayo kasi Ginoo instruction para imong buhaton. Mao na siya ang pasabot sa kanang pagpaminaw. So, giturn nimo imong ear sa pagpaminaw, meaning, wa na kay heart to obey. Disobedient ni nga klase nga Christian. So, when an disobedient Christian pray to God, your prayer is abomination. Bugal-bugal na sa Ginoo. Hugaw ang imong mga pag-ampo. Laliman ka, gilabayan nimo ang trono sa Ginoo, hugaw. Imong giinsulto ang Ginoo ana mga igsoon. So mao na nga ikaw ayaw jud hunong, if you believe in prayer, do not stop obeying God's word. Do not stop. Kay di man ni siya paminaw lang. Giilad nimo imong kaugalingon ana, ingon pa ni James. If you're a hearer of the word only and not a doer, you deceive yourself. Wala, giilad ni mo yung magkagalingon. Nag-ampo ka. Giilad rin ni mo yung magkagalingon. Huwag man ka paminawas Ginoo. Paminaw ni ka na abomination man na. Di ba? Bisa pa ito na tagsa-tagsaon. Abo, me, sa nation. Papaunon. Sigasa ni mo agion. Huwag yun na ayon na pulungan na. Abomination. Problema kas katilingban. Okay? Number 6. Lack of compassion. Lack of compassion. Kaniwa kay kaluoy. Si Christ full of compassion. The disciples have compassion.
na learn nila kang Christ. We, as the disciples of God, kung mahimo jud kang tinuod nga disciples sa Ginoo, you should possess that compassion. Kay kung walay compassion ang usa ka Kristohanon sa iyang mga pag-ampo, nababagan siya. In Proverbs chapter 21:13. Proverbs 21:13. Eagles Bible, who so stoppeth his ears at the cry of the poor. Pamina mo. He also shall cry himself, but shall not be heard. Amen. 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 Unya kita, gisugo ta sa Ginoo to help the poor. Mabot panahon, ikaw na sad muhilak. Ingon ang Ginoo, di ka madunggan. Ayaw jud gimuag reason nga di ka katabang kay pobre ka, mga kaigsunan, naanay ihemplo. In the book of Thessalonians, nagsulti diha, mga igsoon, hanto 2 Thessalonians, nagsulti diha, nga dili babag ang kapobrehon, nga di ka katabang. Amen. Amen? To be specific, the Macedonian church. Sa diyang pobre sila, their generosity overpowered their poverty. Diligid babag yun. Naagi na sa imong attitude. Wala kay compassion. Kaya ang tao nga doon ay compassion, ihungit na niya, iya pagod ihatag. Kaya naluoy siya. Gamitono na niya, iya pa jud gisurrender. Because of compassion. Grabe na nga gugma. Are you listening? Naminaw ta. Muna gisulti this Bible, i-learn na to ni Igsoon. Kinsa to nga imuha ng hunungon ang pagpaminaw sa hilak sa mga kabus. Can you hear the cry of the children? The poor children? Can you hear it? What did you do? Did you stop your ear from listening? Or nag-urge nimo to do something for them? Amen. Kaya kung wa kay gibuhat, meaning kuan nimo, gisapungan nimo imuhang dunggan. Mo man na pasabot ani. Naghilak ang mga kabus imong gisapungan imong dunggan, dik mo namin nyo. Oh, na mga kabataan nagkalisod. Na mga kabataan ang ilang nagtabang. Na mga kabataan, labi na karon COVID gud ron, oh. Unya, masige pa tagpanaway nga, tanawa ra gud yung mga bataan, yagwa na sila balay. Naasadan. Di ba? Nya safe sila kung naa sila sa kanang mga orphanage. Unya, tanawa mga na orphanage diri sa Lapu-Lapu na sudlan nag COVID. Naguna sa ilang cook. Poor children, daghan kaayo. Kung dunganon, padunganon na sila hilak, amot lang, maminaw bagka ka. Pero mo naging sa Bible. Muna mga prayer sa mga Kristohanon, I doubt mga igsoon, dili sa atong taliwala, I doubt kung ang prayer nadunggan sa Ginoo. Kaya naman tay proseso diri, naman tay sistema diri nga atong angay buhaton in order that our Aga Rescue will pursue. Mo padayon siya, mo kuan siya kanang makarescue siya. Naaman ta. But if you're going to cover your ear, as what the verse says, he also shall cry himself. Di ba namoy need? So siya may tabo. But shall not be heard. Ikaw, may problema ka. Huwag mo tabang nimo. Di ba? Ang pinaka-importante nga dapat maminaw nimo, di siya minaw nimo. Ang Ginoo. Tingali na maluoy nimo tao, pero di man na sila solusyon. Kay usa ka adlaw, nakautang kag kabubuton ana, mura na kag napanag-iyan niya. Kung naa sa tao. Pero tuwa sa Ginoo,
Mga igsoon, dapat lang kay iya man tas Ginoo. Amen? So don't stop your ears from listening to their cry. So para dili nimo sapungan imong dunggan, free yourself from poverty. Serve God. Give to Him your life. Follow His command. Let's rescue children. So kung sa imong gibuhat karon, dili ka makarescue, di na mao. Dapat you need to do something that will enable you to rescue. Diba? Ay dyo ko na nga, awa ko need pastor, oy. Di ka tao. Kuha kay need, di ka tao. Kay walay tao nga walay need. Do you agree? Tanang tao, dunay need. Mabla na kay baong Ginoo nga tao ka. Kaniyon siya, I will provide all your needs. Kay baong Ginoo nga atay need. Siya gabuhat na to. Kunya, ikaw moingon na, wako'y need. Kaya mga tao moingon na. Come on, sa man yung need? Wala. Yaha. Do you even know kung human being ba ka or dili? Even chickens have needs. Are you more than a chicken? Noon sa naman tani. So naagit ay need. So dapat, magbantay ta. If you have a need, remember, someone else has more need than you are. Amen. Listen to their cry. Listen. Paminawa ilang hilak. And then God will deal with you and God will use you when time comes nga ang Ginoo mo gamit na nimo mga kaigsunan, mahibong na lang ka. He will enable you financially sa availability nimo and wisdom what to do, everything. Naa na diha. Because your heart is open for their cry. But is it open for their cry? Or not yet? If not yet, start opening it. Start considering to rescue from one child to the next. Build your network. You need a network to rescue. You cannot do it alone. You need to have a network. Sabot ka ng network. Stability. Dapat ligon ka. Mga igsuon. No, unsa may mas maka-accept og tao kanang payag o kanang building kadako kayo? Di ba building? Ngano man, pag ang payag, hala, sudli nagdaghang tao sa may tabos payag. Mu-collapse. Ganong collapse man. Walay pundasyon. Gipatong ra na diha. Kumayo kag building. Mag-start yun na sa foundation. No, diray, ang foundation, kung unsa kalawom imong foundation, ana pod kataas ang pwede mahimo sa building. Amen. Amen. Tanaw kag building nga mga usa ka gatos ka andana or floors. 100 floors. Pagkataasan ana, nagtuo mo ang pundasyon mga kaigsunan ingon ani ra ka lauma. Pirting lauma po na ng pundasyon ana dito. Mo compensate sa iyang gitas-on. So mo na una nimo i-make sure your foundation, your attachment to God should be strong, very strong. Second, ang kanang imuhang pagkatao. Kay dili ra baya pundasyon, naa baya mga dapat diha, kung dili na ligon ang mga dapat diha padung sa taas, pwede na mo collapse.
Layo na biya na sa foundation. Unyag mga substandard na gikan na sa mga 555 kanang mga substandard nga mga materials ba? May mong gipamutang. Unya 100 stories. What will be the end of your story? Kay hupo na kagkusog kayong hangin. Mutakingking na ka, o sa'y mabilin. Foundation. So, dapat ligon na siya. Muna ikaw, dili ka patoy hakaw diha sa imong barog sa Ginoo. Kung ikaw mismo, huyang ka. Nga mga dapat. So, may mga dapat na to. Diba? Kaya mga butang na atong magamit sa pag-rescue. It needs money. Ang foundation na to is our life surrendered to the Lord. But we need to invest. And invest. Unsa may mag-invest? Are they strong enough to hold people? Mauna igsoon. So muna, do not allow yourself nga sa imong adlaw, bayran na ka mga igsoon o pila ka gatos sa usa ka adlaw. Is that strong enough to hold people? Is that your worth as a rescue? Muna, young people, i-challenge na mo. Ayaw ibutang inyong kagalingon diha nga bisan na lang sa imong pag-eskwela, dili ka compensate. Pila ray value nimo a day? Unya unsay misyon nimo as a Christian? Para ka makapasar aning prayer. Oh, paminaw. Ikaw 1,000 a day. That's not strong enough. Joseph Lim, 2019. 2019 to 2020. 2018. Ang goal niya nga iyang i-earn sa M Global 1 million a day. Kaya nagsugwak-sugwak na iyang million a month. Batanon pa kayo, Joseph Lim. Nag-goal na siya og 1 million a day. Mo na'y ligon. Yung video, kung mali akong gusto. Oh, grabe yung foundation. Pero mas grabe yung tani atong foundation because we are connected to the Lord. And our purpose is to glorify the Lord. Lupigo na nato si Joseph Lim. Di ba? Pinabuhi sa mga Kristohanon. Ano, kakaunta. Mamantikaan sa niya atong ngabil panagsaba. No? Dili ingon ana ang kinabuhi na to. We cannot rescue. Dapat ligon atong mga dapat. Enough to hold people. Bisag pila pa katao atong i-rescue mga kaigsunan. It doesn't matter. Because our God is the one telling us and our God is the one guiding us. Tarungon na yun nato mga igsoon. Kaning atong dunggan, ablihan nato. Puno nato sa pulong sa Dios atong kinabuhi. Unya ang atong dunggan, ablihan nato sa hilak sa mga pobre, mga bata nga nanginahanglan. And make yourself available. Hello? Free yourself from the cage that makes you poor. Then when you pray, the processing of the answered prayer, process din na dito sa langit, ihatag din sa Ginoo. Mo na klarong hallelujah nga kinabuhi. No? Pero mag-agad na ka sa capacity nimo, sa imong kaya. Di ka katabang, oy. Kaya ang imong kinabuhi, kung i-drawing pa na siya nga balay, aw di man siya payag, pero di gyud siya ka-hold.
og problema. Di ba? Walay safety. Di ka kapasud og mga bata nanginhanglan. Kay bisan sa inyuha pa lang, dili na enough. Nasabtan na to. Pero mo give in ta sa Ginoo mga igsoon. Ayog himo ang rason ang imong kahimtang karon kay mao nay rason nganong di ka kapangalagad sa Ginoo. Ayaw siya himo ang rason nga dili ka kabuhat kay mao nay gibutang sa yawa para di ka kapangalagad. You mock the devil. Butang ka nimo sa kalisod, nagtuo ka mapunggan ko nimong tabang. Na yawa ba? Tabang. Na ako'y Ginoo mo guide nako. Na ami sistema sa among simbahan. Na? Ay kabala ka. Kay pag na-provoke ang yawa nimo, ang anghel nga gi-assign sa Ginoo nimo, mo'y mubabag anang yawa para di ka mahilabdan. Is your faith strong enough to believe? Then open your ears to the cry of the poor. Sunod og katapusan, kani stubbornness. Stubbornness. Nasultian na, ni agree na, wag yapon. Pagtagahi agyod. Ganahan mo makaibawas Bisayaan ng stubbornness? Pagkagahi ugo. Stubbornness na lang, Pastor. Di ko ana, Pastor, ng Bisaya. Mura nagmanok, gahi, ug unod. Ano lang ko sa White Leghorn. Stubbornness. Zechariah chapter 7. In Zechariah chapter 7, mga kaigsunan, naadiri ang istorya nga gitudluan na gyud, gihangyo na gyud. Gahi jud. Nakadungog naman unta. Wa gyapon gibuhat. Chapter 7. And in verse number 8 to 14, why their prayers were not answered? Because of stubbornness. Nagampo sila, wa nadunggan ilang pagampo tungod sa kagahi sa ilang ulo. It was Bible. And the word of the Lord came unto Zechariah, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, saying, Execute true judgment, and shew mercy and compassion every man to his brother. Di ba, muna ito na-learn first? Compassion. No? So, gisugo sila sa Ginoo. Execute true judgment and shew mercy and compassion every man to his brother. And oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor. And let none of you imagine evil against his brother in your heart. Oh, wala ito nakatunan. Di ba? May ito na-learn. Sumo sa gitudlo sa Ginoo nila. Ug mo pa gitudlo sa Ginoo nato karon. That you need to open your ear to the cry of the poor. Verse 11. But they refused to hearken and pulled away the shoulder and stopped their ears that they should not hear. Naliwan ka ilang giwakli ilang shoulder. Kuan nga maldito na gyud kay na. They refused to hearken and pulled away the shoulder and stopped their ears that they should not hear. Yeah, they made their hearts as an adamant stone, lest they should hear the law and the words which the Lord of hosts hath sent in his spirit by the former prophets. Therefore came a great wrath from the Lord of hosts. Wala. Kabaw mo ng adamant stone? Piniting gahia na, mo na pangsindi sa una nga magdaog ka?
Nga kung imo nang ibangga ang adamant stone, muspark na, musukol na. Ang ilang heart, musukol na. Mukayo nagpakusgan. So, sa netabo, nasuko ang Ginoo mga igsoon. In verse number 13, therefore, it is come to pass that as he cried, and they would not hear, so they cried, and I would not hear, saith the Lord of hosts. Di mo maminaw? Hala, hilak mo, and I will not listen to you. Umod yun panahon, mga kaigsoon, kita maghilak ta ganito sa Ginoo. Pero tungod sa kagahi sa tungo, time will come that you will be the one nga magkalisod sa imong kinabuhi. And when you begin to shout and pray to God, mga igsoon, ingon ang Ginoo, kuminaw nimo. You did not listen to me. I gave you instructions. Natagaan ba tag instruction? Amen. Is your ears open? Did you understand? How is your heart? Is it willing? O gipagahi po nimo imong kasing-kasing? Ingano na ito paghibalo mga kaigsunan kung nagahi pa na imong kasing-kasing. Since when nakadungog ka nga naa di ay tay agak rescue? Since when? Since when nakaibaw ka sa system? Since when? Di na nato ipaubyos. How many days ago? Maglisod mo gihap. Sige, ato na pasayo nun. How many years ago? How many years ago? Since nakadungog ka o nakaibaw ka, nga naa di ay riskehunon, mga bata. That's how stubborn your heart is. And you think that with your cuteness, God will hear your prayers? No. Ginoo na nang ingon. And so they cried, and I would not hear, saith the Lord of hosts. O sa gibuhat sa Ginoo, verse 14, but I scattered them with a whirlwind among all the nations whom they knew not. Thus the land was desolate after them, that no man passed through nor returned, for they laid the pleasant land desolate. Mahimo kang problema, ikatag mo niya, mahimo mo problema, ag-asa mo maabot. Ikaw mo'y makaingon nga, madaot ng imong maabtan. You became a curse. O di ba dapat blessing ta? But you are converted into a curse because of stubbornness. Nag-ampo, wag ipaminaw. Simple ka instruction. Be compassionate. Listen to the poor. Make yourself ready to help. Hagbay ra tagitudloan na ni Ginoo. Na mangumusta ko sa mga lugar nga imong natapunan. Are you a blessing to them or namroblema sila? Ikaw ba ang tao nga maguol silang mawa? O ikaw ang tao nga gusto na silang mawa? Ikaw ba ang tao nga willing sila mubayad bisag pila basta magpabilin lang ka? O ikaw ang tao nga di na tagaan para muhawa na? Well, in the hand of the Lord, you are more than what you think you are. Amen. Amen. You have no idea who you are. Amen. In the hand of the Lord. Amen. Di ka ka-imagine kung unsay pwede buhaton sa Ginoo
pinaagi sa imong kinabuhi. You have no di mo ma-imagine, you have no idea to think, imong mind dili able nga ma-imagine mga igsoon kung unsa ka grabe nga panalangin nga ipaagi sa Ginoo sa imong kinabuhi. Di nimo ma-imagine. Kung maminaw lang gyud ka. Amen. As the years goes by sa atong kinabuhi, ana kadaghan nga mga blessings ang wala nato nadawat. Let's start listening. Listen. Open your ears. Open your heart. Be compassionate. Let's help. Ayaw pagahia imong kasing-kasing. So, until when pa ninyo kaya magmagahion? Until when? Kaya pagka sayo na ragyod. Kani sistema na to, pero tiragyod sayo na gyud. Life will become easier. Ngano man ingon ana man ang system? Because we need to become more free for God. Dili na kinahanglan haguan ng kwarta. Angay ba haguan ng kwarta? Agay ba na nato pagkamatian ang kwarta? Well, kung way Ginoo, yes. Mo na may tabo. Makigkamatay ka tungod sa kwarta. Mangilad ka tungod sa kwarta. Pero kung iya sa Ginoo nga pamaagi mga kaigsunan, di na angay maghago ka para sa kwarta. Kano man? Siya may mo provide nimo. Mo ni nga klase kinabuhi gi-guide ta sa Dios. Ang imo na lang mga kaigsunan, in the future, invest na lang ka. Kita mong investor nga gipaningot. Ha? Wa, tora na dito sa mga mahalon kay mga hotel. Sige, kuan-kuan dito, kaon, order, inom-inom og juice, ana, usay unbeliever, maginom-inom na sila og mga wine. Adto na sila dito sa mga mamahalon kayo nga mga hotel. Magsige larga. Ngano man, investor. They have more time. Somebody else is working to make their money plenty. We are more than that. Because we are the child of the King. And our life has a purpose to rescue life. We are more than that. Ngano itugot man ninyo nga bugal-bugalan mo sa yawa. No, nga inyong kinabuhi kutob ra gyud diha. You cannot even put value to your life. How much is your worth? Can you put value? Pilay presyo nimo? Ayaw sa hired killer kay barato ra kay ka. 5,000 sugot na sila. No? Murag na subasta ba? Sugot na kay mo sugot sa kalibo ra. Pero ikay butag value sa imong kaugalingon. O mga parents, kamo mo naghibaw gyud presyo sa inyong anak. Butang i-presyo inyong mga anak, tigpila man na sila kada usa. Kay basig wa ni sila kahibaw ba pila ilang presyo, mo na pabayran na nila ingon anak nga kuan matag adlaw. Di ba? O palitan na kay cellphone perting mahala, nya ko man gisnatch lang, pili baligya. Pili baligya. Sama ba sa imong pagpalit? Wa kay wa man sa kahibaw sa presyo. Pero ikaw nga nakahibaw sa presyo, lahi ang dinadaan nimo. Are you listening? Ikaw nga nakahibaw sa value sa imong sakyanan, anak ka grabe mo amping. Gihuwaman sa wa kahibaw tigpila na imong sakyanan, gibangga-bangga ra, gibangga lag island. Nya mayo na, ay, mo kabantay da. Ikaw nga tag-iya, nakahibaw ka pila value. Magaras lang.
Ang sakit ba? Laong kayo. Pero di tagiya, wakay ba pilibalyo? Sorry. Sorry sorry ba? Dag sorry. Di na gay nindot gani nga ipaayo nimo because it is no longer original. Naminaw ta? O kita, gipalit ta si Ginoo sa pili. God made us brand new. Gibangga-bangga nato sa kalibutan. Wa ka na kuan, wala ka na konsensya. Nga kanang kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo, imo lang gibangga-bangga dito sa kalibutan. Gahi mo. Ayaw lagi nang gayo. Stubborn. You are stubborn. So ayaw na mo nang stubborn. Kay habang nananas Bible, oh. Nananas Bible. Bugat kayo ang madawat nimo. Bugatan mo, anak, nga di mo dunggon sa Ginoo. Amen. Bugatan mo. Kani ako anak, si Timothy, pag masuko na ko kay mag-uol ni siya, kanang di na kong tingog niya ba, guol na siya. Unya, hantod hilantan. Kay mag-uol na siya nga, dili may good, kuan ba, in good, kanang relationship. Muna, sige siya pangitag paagi nga, ma-okay mi. Unsa man nga relationship, nya di ra mo mag-uol. Ngawa mo'y tingganay sa Ginoo, di ka maminaw niya. Di siya maminaw nimo. Okay ra mo na. Mawita taga Kristiyano wanay ampo-ampo kay wanay lami ang pagampo kay bisag ikaw nakaibaw ka nga wa ka gipaminaw. Di ba? Ang tamis kay mga pagampo kato nangalagad. Sig tuon, sig apply. Unya nagtuman, nagdiscipleship, nanabang. Mo to sila tamis kay mga pagampo. Ang pagampo ato mga igigsunan, grabe dinot-at na gyud. Unya ang excitement ana klase nga mga Kristohanon taas kayo. Ngano man they know something will happen. Amen. They know something will happen. Kaysa kanang magampo nga, nagampo lang. Mura ba gipalid og prayer unya wala ra kay baw kung sa iyang gipanulti. Ana ba? Are you listening? Mura na kagaampo, gapiyong ka niya pagkahuman. Wag ka kabantay nag-amen ba ka? Lahi gitong prayer ato nag-expect nga nadunggan siya. And he is expecting things to happen because when a Christian prays, God works. Amen? That's the time God moves. Muna, kinahanglan ang atong pag-ampo nindot. Atong i-review, Ison. What are some hindrances to answered prayer? Ang part number 2. Unsay number 5? Ha? Failure to listen to God's word. Hindrance sa prayer. Dili ka mabinasahon sa Bible. Di ka matinunanon, matinumanon. Kaya ang prinsipyo ani, listen, understand, do. Be not a hearer of the word only, but be a doer of the word. Ikaduha, lack of compassion. Lack of compassion. Ingon pa sa Bible, ang imong prayer dili dunggon. And number 7. Stubbornness. Wala ka naminaw. Number 5. Sugod pas number 1. Nakadungog man, pero wag gibuhat. Number 2, nakadungog man, wag gyapon gibuhat. Number 3, nakadungog man, wag gibuhat. Pero ang gisgutan gani aning number 7, nara sa number 6 ug number 5. Having compassion to the poor, to open your ear to their cry. Pero niyon sila,
We will not hear. Ilang ipagahay, ilang kasing-kasing. That is stubbornness. But if you're going to do that, mga igsoon, it will happen to you also. So would you like God to listen to you? Listen to Him. And obey Him. Wag itay about maggahit tas Ginoo, what about? Nga naman, sa musugot mong sa dili, at the end of the day, binuhat rata. Siya ang magbubuhat. At the end of the day, mga matay ta, siya dili. At the end of the day, mo atubag tag-judgment, siya judge. Ya, makig-compete tas Ginoo, makig-away tas Ginoo. Kinsa ta? Nga inigtapos, wala gyud ta. Kalimot ta. Sa message ganina buntag, hinimo ra ta. Para niya. So do not wait at the end of the day. Dati pa mo kuyawan, narabay COVID ron. Mukalit lang kamatay ang mga tao. Maybe ang end of the day na to is hapit na. Onya, are you ready to face your owner? Are you ready to face your Creator with your accomplishment? Ready na ta? O dili pa? Kung na saan ta mag-ready? Let's get ready. Topic for the next lesson. Prayer number 10. What things should I pray for? I-guide ta ni mga igsoon ay mga verses sa Bible nga kini dapat i-pray ni nato ingon. So i-guide ta ni what things should I pray for? Pero nakatuon ta sa ato ang gi-learn kagahapon og karon? Nakatuon ta? Importante kayo. Kay bisan kung saan pa nato kat-on na ning what should I pray for? Hindered. Useless. So ato sa klaruhon ang ato ang connection sa Ginoo. Musturya pa ka kung ang telepono hello. Di ba mag-istorya mo puro ra mo hello. Kadungog ka nako. Hello. Nya bisisa sa ingon. Hello. Kadungog ka nako. Nya perera mo gisulti ba? Wa gani siya kadungog nako. Upadayat ka. Umutawag kag balik. Nya mao gihapon. Upadayon pa ka. Kalima na nimo gibuhat. Upadayon pa ka. Ilisin na imong SIM. Alright? So that's it for this afternoon. Salamat sa inyong dunggan nga abli. Ako na nahibawan nga abli inyong dunggan kay nagtanaw mo nako pero it could be close. It is God who knows. Ang ako lang mag-expect ko result. Kay dili ko Ginoo nga makita sa imong kasing-kasing pero makita ko sa result. Right? So, ato nang itugyan sa Ginoo ang tanan kay siya man mag-allow sa resulta kung tinuod ang atong kasing-kasing. Mag-ampo ta. Bow your head, close your eyes. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful afternoon that you have given us. Thank you for the message, the encouragement that we receive from you, O Lord. Prayer is very important. But ang yawa, Lord, naningkamot og pugong, babag, nga dili na mo magamit ang pagampo. Tabangin mi, Lord, nga mahinumduman gyud namo pirmi please. Wala gyud mi, Lord, kung wala ka. So tabangin mi please nga mahimo mi submissive sa imong pulong. Tabangin mi, Lord, nga dili namo sapungan among dunggan sa imong mensahe. Tugoti, Lord, nga ang among kasing-kasing o among dunggan ablisad para sa mga pobre. Tabangin mi, Lord, nga makita namo ang agianan sa paggawas sa kalisod. Naa naman ang imong buluhaton naghuwat namo. Kami lang ang nagbang madugayon sa pagsubay sa imong paggiya. Help your people, Lord, please. Nga mahimo ming angayan nga mo rescue. Let this invitation, dear God, give glory and honor to your name.
as we come and pray. This is for your glory in Jesus' name. Amen. Amen. The Lord blesses you.